Wala na si Luis, pero may kapalit na papalapit. Ayon sa Pag-asa, naglaho na ang dating bagyong Luis nitong Martes ng hapon, pero may bagong low pressure area na malapit ng maging bagyo. Alas 3 ng hapon ng Martes, nasa 180 kilometro kanluran ng Bacnotan, La Union ang bay na ito, at ayon sa Pag-asa, mataas ang tsansang maging tropical depression ito sa loob ng 24 na oras. Kung matuloy, may mayang itatawag dito, ang ika-13 bagyo ng Pilipinas ngayong taon at pangalawa ngayong Agosto. Inaasahan ang 100 hanggang 200 milimetrong ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales hanggang hapon ng Miyerkules. Nagbabala ang Pag-asa ng pagbaha at landslide. Kung rider ka o balak mong maging rider, ngayong araw ang simula. Bubuksan muli ng DETIRI ngayong Miyerkules, Agosto 5, ang accreditation ng mga motorcycle taxi platform provider at ang pag-issue ng aplikasyon para sa mga rider. Nananatili sa 45,000 ang rider cap, 23,164 para sa angkas, 15,000 sa joyride, at 6,836 sa Move It, base sa alokasyong itinakda ng Motorcycle Taxi Technical Working Group. Sinuspindi ang onboarding noong Abril 30 matapos lumampas sa cap ang ilang kumpanya, at iniutos ni Pangulong Marcos kay Transportation Secretary Giovanni Lopez na imbestigahan kung paano ito nangyari. Nakauwi na sila. Ang 2 Pilipinong marinong nasugatan sa isang drone attack sa Black Sea noong Hulyo ay ligtas nang nakabalik sa Pilipinas noong Lunes, Agosto 3. Ayon sa Department of Migrant Workers, umabot sa 17 barko na may 236 na Pilipinong marino ang inatake sa loob lang ng 3 linggo. Sa bilang na yon, 217 ang ligtas, 15 ang sugatan, at 3 ang nasawi. Idineklara na rin ng pamahalaan ang Hilagang Black Sea bilang isang full-scale international armed conflict area. Dahil dito, ipinatigil ng ISRI ang pagpapadala ng marino doon, at iniutos ang paglipat ng 180 Pilipino sa 12 barko papunta sa mas ligtas na daungan. Tuloy ngayong Miyerkules ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado, at magpapatuloy ang prosekusyon sa paglalahad ng ebidensya. Noong Martes, sa ika-12 araw ng paglilitis, testigo si dating Commission on Audit State Auditor Roderick Wamil na si Duterte lamang ang naging Vice President at ang naging Education Secretary na inilaanan ng confidential funds. Ayon kay Wamil, wala man lang na unang opisyal sa 2 posisyong iyon ang nakatanggap ng ganoong pondo. Nakasentro ang Article 1 ng impeachment sa umano'y maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong si Duterte pa ang kalihim nito. Ang mga susunod na testigo ang susubok patunayan ito. Nakalaya si dating Senador Bong Revilla, pero may malaking utang pa siya sa gobyerno. Pinayagan ng Sandigan Bayan 3rd Division na makapagpiyansa siya ng 1 milyong piso kaugnay ng 72 milyong pisong ghost flood control malversation case sa Bulacan. Ayon sa korte, ipinagkaloob ang piyansa dahil hindi napatunayan ng prosekusyon ang malakas na ebidensya ng pagkakasala. Pero tinanggihan naman ng parehong dibisyon ang mga aplikasyon sa piyansa ng kanyang mga kasamahang akusado. At ayon sa Office of the Ombudsman, may natitira pa siyang mahigit 124 at kalahating milyong pisong civil liabilities mula sa mga naunang plunder at graft na kaso kaugnay ng pork barrel scam. Habang ipinagdiriwang ang tagumpay ni Alex Ila, may 2 pang batang Pinay na nagpapakitang gilas. Nagkampiyon sina Steffe Marie de Aludo at Lorraine Jalorina sa girls doubles ng Oscar E. Hilado A60 World Tennis Championship sa Maynila. Winalis ng magkapareha ang 4th seeds na sina Bai Xinhuang ng Chinese Taipei at Han Frieda Xu ng Hong Kong, 6-1, 6-1. At hindi lang minsan, inulit pa nila ang panalo sa ikalawang leg ng torneo, ayon sa Philippine Tennis Association. Dumating ang mga panalong ito sa gitna ng makasaysayang tagumpay ni Ila bilang unang Pilipinang nagwagi ng Benin title. Patunay na may sumusunod na henerasyon ng Pilipinang tennis players. Salamat sa panonood. Like, subscribe, at i-enable ang notifications para sa latest news araw-araw.